Paano po ba mas kilalanin si Lord Jesus? Napakagandang tanong at nakakatuwa na may mga tao na gusto pang lalong lumapit at mas makilala ang Panginoong Jesucristo. Kaya't bibigyan din natin ng maayos na kasagutan at hahanguin natin ang sagot sa pangalan mismo ng Panginoong Jesucristo. Letter J, for justification. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Ang verse na ito ay pumapatungkol sa ating salvation. We are justified by faith. Bakit tayo na-justified? Dahil yan sa Panginoong Jesucristo, sa pagdanak ng Kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Para lang, ariing tayong ganap ng ating Diyos. Ang makita sa atin ay ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil tatandaan natin mga kapatid, tayo'y naging kaaway ng Diyos nung tayo ay wala pa sa Panginoong Jesucristo. At dahil din sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi na tayo ngayon kaaway ng Diyos. Maliligtas na tayo sa paparating na galit ng Diyos. At hindi lang yan, tayo ay itinubos na ng ating Panginoong Jesucristo. At nagkaroon na rin ng reconciliation between God and us. Nagkaroon na ng pagkakasundo. Dahil hindi na tayo ngayon enemy ng Diyos. Tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Dahil paano natin makikilala ng gusto ang ating Panginoong Jesucristo kung tayo ay nananatiling kaaway ng Diyos? Kaya mahalaga na tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Kaya mahalaga, bago natin kilalanin ng gusto ang ating Panginoong Jesucristo, ay alam muna natin ang Kanyang ginawa kung bakit tayo na-justified sa harapan ng Diyos. At ang tawag po dyan ay positional justification. In letter E, endure. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Bilang isang sundalo ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan natin mag-endure sa mga paparating at sa mga kasalukuyang kinakaharap natin ng mga kabigatan sa buhay. Dahil marami pang pagsubok ang dadating sa atin. Hindi naman pinangako sa atin ng Diyos na pag tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay wala ng problemang dadating sa atin, na magiging magaan na lahat ng buhay. Yes, dadaan pa rin tayo sa ganyan. Pero ang importante na tayo ay nasa Panginoong Jesucristo, meron tayong kapayapaan, meron tayong katuwang, meron tayong sandalan, merong magtatayo sa atin sa tuwing tayo ay babagsak. Kaya kailangan natin mag-endure mga kapatid. Dahil tatandaan natin, as a soldier of Christ, bilang isang sundalo, ang nature niyan habang nasusugatan ay lalong tumatapang. Dapat ganun din tayo. Habang tayo ay winawasak ng problema, dapat lalo tayo nagiging matatag. Dahil kasama natin ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng laban natin sa buhay. In letter S, sanctification. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. For God had not called us unto uncleanness, but unto holiness. Ito naman po yung personal sanctification. Dahil tatandaan po natin, nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yun po ay positional sanctification. Ngayon naman, para sa atin na nabubuhay pa dito sa mundo, ay kailangan natin mag-practice ng kabanalan. Dahil hindi tayo tinawag ng Diyos para gumawa lang ng karumihan sa Kanyang harapan, kundi para tayo ay gumawa ng kabanalan. Maganda sa atin bilang mananampalataya na tayo ay lumalakad na may kabanalan sa Diyos. Ang sabi diyan, abstain from fornication or lumayo or iwasan ang mga ganitong klaseng gawain. Pero hindi lang for fornication mga kapatid, kundi sa lahat ng mga masasamang bagay ay lumayo tayo. At isa na rin dyan ang pag-practice ng kabanalan ay tayo ay laging nananalangin, nagba-Bible reading, nagme-meditation, nagde-devotion sa ating Panginoon. In letter U, unity. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Tatandaan po natin na we are part of the body of Christ, and the head is Jesus Christ. Tayo, being part of the body of Christ, kailangan natin ng unity. Kailangan natin ng pagkakaisa para sa pagpapatibay ng katawan. For the edifying of the body of Christ, para lalong tumibay. Dahil sa unity, mas lalo nating mauunawaan at makikilala ang Panginoong Jesucristo. Dahil alam naman natin
Pag ang mga mananampalataya sa isang church ay walang unity, ay walang tibayan, diyan nagkakaroon ng madalas na hindi pagkakaunawaan. Pero pag ang mga mananampalataya ay nagkakaroon ng unity, ay sama-sama, lalong matibay. Mas lalong kakayanin ang mga hamon sa buhay at lalo pa na mas makikilala natin ang Panginoong Jesucristo. In letter S, serving. And now Israel, what doth the Lord thy God required of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Kung tayo ay justified na, nag-i-endured na tayo, dahil tayo ay sundalo ng ating Panginoon, nagpa-practice na tayo ng kabanalan or sanctification, meron na tayong unity, dapat ay naglilingkod tayo sa ating Diyos. Hindi lang basta naglilingkod, kundi ng buong puso at kaluluwa. Tatandaan po natin na napakaraming ministry sa gawain ng Panginoon. Magwalis ka lang, mag-ayos ka ng upuan, that's ministry, gawain po yan. Pero tatandaan po natin, hindi yan nababase sa liit o laki ng ginagawa natin, kundi kung tama ba ang ating puso sa ating paggawa. Dahil tatandaan po natin, kung tayo ay naglilingkod, nagsiserve sa ating Panginoon, pero mali naman ang ating puso't isipan, mawawalan po yan ng bilang. Kaya pag tayo po ay naglilingkod, dapat tama ang ating puso, tama ang ating motibo na para lang sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Yes, meron po tayong reward sa ating paglilingkod sa Diyos. Biruin nyo ang privilege na nakakapaglingkod na tayo sa ating Panginoon, meron pang reward. Pero dapat ayusin natin ang ating puso sa paglilingkod. Dahil hindi rin natin makukuha yung reward na yan kung tayo ay naglilingkod ng maling motibo, maling pag-iisip, maling puso. Pero lagi nating tatandaan, kaya tayo naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo dahil mahal natin siya. Kaya kapatid, pag ginawa natin yan, ay mas makikilala natin ng gusto ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po and God bless you all.